Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para sa lagay ng panahon. Patuloy nga pong nagpapaulan sa may halos buong Luzon, no? Itong shear line na nagdudulot nga ng mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil nga po ito sa pagsasalubong ng amihan at ng mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At asahan pa rin po natin na makakaranas ng mga pag-ulan ang halos sa buong Luzon. Ang parte naman ng western section ng Luzon, asahan naman natin yung cloudy sky at meron pong kasama yan mga pag-ambon. Possible nga po yung pag-ambon na may konting malalakas na pag-ulan ay kadalasan ay tumatagal nga po yan ng 3 hanggang 5 oras. At dito naman sa may parte ng Bicol region, ganun din nga po, no? Asahan natin na makakaranas nga ng mga pag-ulan. May mga pag-ulan din dito sa may parte ng Mindanao. Ito naman ay bunsod ng thunderstorm, kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. At ayon nga sa advanced weather forecast ng European Center, stable pa rin po na possible yung ating minomonitor na sama ng panahon ay aangat po yun sa may parte ng eastern section ng Visayas. At ito pa rin po ay nasa 50% chance na mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. Dumako na nga po tayo sa ating rain map accumulation, kung saan mapapansin nga natin na patuloy nga po magdadala ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng Luzon. At asahan din po natin na may ito nga po yung cloudy sky na tinatawag nga po natin. Ito po ay nagdadala po ng makulimlim na kaulapan na paminsan-minsan po pagka bumuhos yung kanyang mga pag-ambon, matagal nga po yan bago humina. At asahan pa rin po natin na magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan dito sa Mindoro provinces at northern portion ng Palawan. Pagdating nga po mamayang alas 8 ng gabi, tuloy-tuloy nga po may heavy rainfall po tayo dito sa may parte ng Tugigaraw, sa may Isabela. Asahan din po natin may mga pag-ulan pa rin sa may Bicol region. Dito naman sa may Mindoro provinces, Metro Manila, Central Luzon, cloudy sky po yung ating mararanasan na may kasama po yan ng mga biglaang pag-ulan. May mga pag-ulan na rin po dito sa may northern portion ng Visayas, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng alas 11 ng mamayang gabi, dire-diretso po posibleng may mga pag-ulan po tayong mararanasan. At pagdating naman po ng alas 3 ng madaling araw, bukas po yan October 22, tuloy-tuloy po makakaranas po muli tayo ng mga pag-ulan. Ito po ang dahilan po ng mga pag-ulan natin ay dahil nga po sa shear line. Pagdating naman po ng alas 5 ng umaga o alas 6 ng umaga ng October 22, tuloy-tuloy po makakaranas ng mga pag-ulan dito nga po sa may Bicol region at northern portion ng Palawan. At magiging maganda na po ang lagay ng panahon ng Luzon sa umaga, pero asahan pa rin po natin yung mga pag-ambon. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga, ganun pa rin po, stable pa rin na makulimlim ang ating kaulapan na may kasamang mga pag-ambon. May mga pag-ulan nga po dito sa may parte pa rin ng Bicol region, Mindoro provinces, eastern section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng umaga bukas, magiging maganda ang lagay ng panahon ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pero ang Luzon at dito nga po sa may parte ng southern Luzon ay makakaranas pa rin nga po tayo ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali bukas, tuloy-tuloy pa rin po na makakaranas ng mga pag-ulan ang halos sa malaking bahagi ng Luzon. May mga pag-ulan na rin dito sa western section ng Visayas, kaya iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan dyan, magdala na po tayo ng payong. At sa may parte naman po ng Mindanao, may mga pag-ulan na rin po tayong posibleng maranasan.
Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po October 22, tuloy-tuloy nga po may mas malalakas na pag-ulan tayong mararanasan sa halos sa gitnang bahagi ng bansa. Asahan nga po natin na posible itong magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito na nga po mabubuo yung low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy nga pong lumalakas ang pagbugso ng northeast monsoon o ng amihan na ito nga po yung makakaapekto dito sa may parte ng northern Luzon. Pagdating naman po ng October 23, may mga malalakas pa rin po tayong pagulan. Dala-dala po yan ng tail end ng cold front o yung shear line na magdudulot po ng pagulan pa yan sa eastern section ng bansa. At iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. Pag tayo po ay lalabas ng ating mga tahanan, tayo po ay magdala ng pananggalang sa ulan. Pagdating naman po ng October 24, bahagyang hihina yung mga pagulan. Makakaranas ng mga pagulan na lamang ang eastern section pa rin ng bansa, habang yung low pressure area na monitor natin ay sa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 25 hanggang October 26, bahagyang hihina ng kaparaso itong amihan at aangat ng konti itong tail end ng cold front, at asahan natin na magkakaroon pa rin ng mga isolated rain shower, pero magiging maayos naman ang lagay ng panahon ng halos malaking bahagi ng bansa, maliban na lamang po sa may parte ng Palawan. At yung low pressure area nga ay sa labas pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 27, yung low pressure area nga po ay sa labas pa rin po yan ng bansa at nasa eastern section po yan ng Davao. Pagpasok naman po ng October 28, makikita nga po natin na lumalakas yung low pressure area at naghahatak na nga po ito ng mga kaulapan na posibleng magdulot nga po yan yung extension ng kanyang kaulapan ng pag-ulan sa may parte ng eastern section ng Mindanao. At habang lumalakas muli ang pagbugso ng amihan, at pagdating naman po ng October 29, posible nga po pumasok na ng Philippine Area of Responsibility itong nasabing low pressure area. At ito nga po ay nasa 50% chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Habang magkakaroon din po tayo ng sama ng panahon dito sa may parte ng Taiwan. Pagdating naman po ng October 30, ito nga po ay aangat yung pinakasentro ng low pressure area sa eastern section ng Surigao. At habang yung isa pang sama ng panahon nandito naman sa may eastern section po yan ng Taiwan. Pagpasok naman ng October 31, mas aangat pa nga dito sa may parte ng Visayas. Ito nga nasabing sama ng panahon na nagpapaulan na nga po yan sa may parte ng Visayas. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kung mapapansin nga natin, posible nga po na ito'y bago umangat pa sa may parte ng Bicol region, malaki po ang tsansa nito na pahinain pa nitong amihan, or ito naman ay posibleng dumiretso na dito sa may parte ng Visayas. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.